Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay araw ng Huwebes, pagdiriwang ng kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Pagliliwanag ng kanyang mukha na ayon sa ating Ebanghelyo ay naging singliwanag ng araw at ang kanyang damit naging napakaputi na nakasisilaw ang dating. Ito ang kaningningan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, panandaliang ipinasilip sa tatlong alagad upang sila na paghaharian ng takot at pangamba dahil sa kung ano ang mangyayari pagbaba nila ng bundok sa pagpunta nila sa Jerusalem ay may daladalang pag-asa. Na bagamat sila ay haharap sa matinding pagsubok, bagamat si Jesus na kanilang Panginoon ay daraktin, uusigin, hahatulan ng kamatayan, ipapako sa krus at mamamatay. Bagamat ganito ang sasapitin nila, mayroon silang babalikang magandang karanasan. Ang pagkasilip, ang pagkakita sa kaluwalhatian ng Diyos. Na bagamat daranas sila ng matinding pag-uusig, pagsubok, pagtuligsa, hindi magtatapos ang lahat dito sa ganitong sitwasyon. Na kung sila'y mananatiling tapat kay Jesus, kung sila'y mananatili sa presensya ni Jesus, dumating man ang matinding pagsubok, mararanasan at makakamit nila ang kaluwalhatian. Ganyan, mga kapatid, ang buhay ng isang alagad. Ang tunay na alagad, dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, nagpapasan ng kanyang krus. At ang tunay at tapat na alagad, hindi sumusuko, hindi bumibitaw, hindi tumatalikod. Bagkus, umaasa na sa biyaya ng Diyos, mapagtatagumpayan niya ang lahat. At sa isang alagad na tunay na mananalig at kakapit sa Diyos, nandoroon ang naghihintay na kaluwalhatian sa piling ng Ama. Kaya mga kapatid, ang kapistahang ito ay isang magandang paalaala sa ating lahat. Tayo na nagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos sa ating sari-sariling pamamaraan. May naghihintay sa ating kaluwalhatian sa langit kung mananatili tayong tapat sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. May naghihintay sa ating kaluwalhatian doon sa piling ng Ama sa langit. Kaya ipanalangin natin sa Diyos at hingin natin sa Kanya ang biyaya ng pananatili sa Kanyang presensya, ng pagiging tapat sa pagsunod at paglilingkod upang sa katapusan magkasama-sama tayo sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Amen.